Kamusta mga kababayan? Welcome sa ating vlog. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino, ang kultura at tradisyon. Bakit nga ba mahalaga ang malaman ng ating mga nakasanayang kaugalian at tradisyon? Ano ang kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Tara, samahan niyo ako habang sinisiyasat natin ang mga sagot sa mga tanong na ito. At tuklasin natin kung paano ang mga pamana ng ating mga ninuno ay nakakatulong sa pagbuo ng ating makabagong kultura ngayon. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang mga tradisyonal na Pilipinong pagkain na tiyak inyong magugustuhan. Una na nga rito ay ang adobo. Ito ay isang tanyag na lutuing Pilipino na gawa sa karne, karaniwang baboy o manok, na niluluto sa toyo, suka, bawang, paminta at dahon ng laurel. Kilala ito sa masarap at maalat niyang lasa. At ang kasunod naman ay tiyak akong karamihan sa atin ay ito ay paborito. At ito ay sinigang. Ito ay isang maasim na sabaw na karaniwang may karne ng baboy, isda o hipon. Pinapaasim ito gamit ang mga sangkap tulad ng sampalok, kamyas o kalamansi. At sinasahugan ng mga gulay tulad ng labanos, sitaw at kangkong. At ang huli naman ay ang lechon. Ito ay baboy na iniihaw ng buo hanggang sa maging malutong ang balat. Madalas itong ihanda sa mga espesyal na okasyon tulad ng pista o kasal at itinuturing sa isa sa mga paboritong handa sa mga pagdiriwang. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay daan upang magkaisa ang mga Pilipino, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Nagiging simbolo ang mga ito ng ating pagkakaisa at natatanging pagkakakilanlan sa mundo na ipinagmamalaki natin bilang isang Pilipino. Kamusta mga kababayan? Kamusta ang inyong araw? Alam niyo ba na ang Pilipinas ay punong-puno ng mga makulay at masayang pista? Ang bawat sulok ng bansa may kanya-kanyang selebrasyon na puno ng kasiyahan at tradisyon. Ngayon, samahan niyo ako at alamin ang ilan sa mga pinakamagandang pista sa ating bansa. Tara, simulan natin. Unahin na natin ang Ati-Atihan Festival sa Aklan. Puno ng kasiyahan at espiritu ng bayanihan. Ang mga tao dito ay nagkakaisa sa pagsasayaw, nakasuot ng makulay na kasuotan at may pintura sa mukha. Tanda ng paggalang sa mga aita o mga unang nanirahan sa isla. Hindi lang ito fiesta, kundi isang pagpapakita ng ating mga ugat at kasaysayan. Sunod naman ang Sinulog Festival sa Cebu. Isang makulay na pagdiriwang na ginugunita ang mahal na Santo Niño. Makikita ang mga tao sa kalsada, nagsasayaw ng mga tradisyonal na galaw na parang alon sa dagat. Kaya nga tinawag na sinulog. Kakaibang saya ang hatid nito na puno ng debosyon at kasiyahan. At syempre, hindi mawawala ang Panagbenga Festival sa Baguio. Ang Flower Festival na ito ay puno ng makukulay na floats at pinalumutaan ng sariwang mga bulaklak at ang mga katutubong sayaw na nagpapakita ng kagandahan ng ating kalikasan at kultura. Minsan lang mangyari ang ganitong kaganapan sa malamig na Baguio, kaya tiyak magiging espesyal ang inyong karanasan. 3 pista, 3 kwento at isang layunin. Ipagdiwang ang makulay na kultura ng Pilipinas. Hindi lang ito mga selebrasyon, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga tradisyon at kasaysayan. Kaya kung hindi nyo pa nararanasan ng mga ito, siguradong magiging isang hindi malilimutang karanasan ito. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng yaman at kulay sa ating kultura. At ito ang tradisyonal na kasuotan ng Pilipinas. Una na sa halimbawa ay ang kilalang barong Tagalog. Alam niyo ba, nung panahon ng Espanyol, kailangan transparent ang barong. Ito ay para makita nila kung may dalang armas ang mga Pilipino. Ngunit ngayon, ang barong ay nagsisimbolo na ng dignidad at pagiging makabayan. Ang sumunod na halimbawa naman ay ang baro at saya. Isa itong pambabaeng kasuotan ng mga panahon ng Espanyol. Simple
ngunit elegante. Naging tanyag ito dahil sa disenyong may lace, borda at puff sleeves na nagpapakita ng pagiging masayahin at parangal ng mga kababaihan. Narito rin ang makulay na kasuotan ng mga tibuli mula sa Mindanao. Ang tinalak ay gawa sa abaka at hinahabi ng mga kababaihang tibuli. Bawat pattern ay may kahulugan at pinaniniwala ang ginagabayan ng mga espiritu. Hindi ko man nabanggit ang bawat halimbawa, ngunit ang lahat ng tradisyonal kasuotan sa Pilipinas ay hindi lamang kasuotan, kundi simbolo ng ating kasaysayan at kultura. Ang pagpapahalaga at pagsusuot natin ito ay pinapakitang pagmamahal sa ating bansa. Ang tradisyonal na sayaw ng Pilipinas ay sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Makikita sa bawat galaw ang kwento ng buhay, paniniwala at ritual ng iba't ibang reliyon. Isa itong paraan para maipakita ang yaman ng ating kultura at ang pagkakaisa ng bawat etnikong grupo sa bansa. Tinikling, isa sa pinakasikat na sayaw sa bansa. Ang tinikling ay nagmula sa Leyte at ginagaya ang paggalaw ng tikling na isang uri ng ibon. Sa sayaw na ito, may dalawang tao na humahawak ng kawayan at may sumasayaw sa gitna, dumadaos-dos sa pagitan ng mga kawayan. Dito nasusukat ang bilis at liksi ng bawat mananayaw. Mahalaga ang tinikling dahil sumisimbolo ito ng kakayahan ng mga Pilipino na makisabay at magpursige sa kabila ng pagsubok tulad ng pag-iwas ng tikling sa mga patibong. Ang Karinyosa ay isang romantikong sayaw na nagpapakita ng malhin at mapagmahal na pakikisalamuha. Ang mga mananayaw ay gumagamit ng panyo o mamaypay sa kanilang galaw at nagiging parang laro ang pagsuyap at pagtatago sa isa't isa. Makikita rito ang likas na pagiging magalang at masuyo ng mga Pilipino pagdating sa pag-ibig. Ang sayaw na ito ay mahalaga sapagkat sumasalamin ito sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pag-ibig, pagiging mahinhin at malambing na pakikitungo sa kapwa. Ang sayaw sa bangko ay isang makapigil hiningang sayaw na isinasayaw sa ibabaw ng makitid na bangko o bangkito. Dito ipinapakita ang balanse at kasanayan ng mga mananayaw habang gumagalaw sa masikip na espasyo. Kadalasang nagmula ito sa probinsya ng Pangasinan. Ang kahalagahan nito ay pinapakita ang pagiging matatag at kaya makibalanse ng mga Pilipino sa kahit anong sitwasyon, pati na rin ang likas na katapangan sa pagharap sa mga pagsubok. Ang bawat sayaw na ito ay nagpapakita ng kasaysayan, paniniwala at ang mga aral na mahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang mga sayaw na ito ay hindi lang basta galaw. Ito ay mga kwento ng ating nakaraan at pamana na patuloy nating ipinagmamalaki. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga karaniwang tradisyonal na sayaw. Ngunit marami pang ibang sayaw na hindi gaanong kilala, ngunit mayaman sa kultura at kasaysayan. Kung nais niyo pang matuklasan ang iba pang mga sayaw na nagdadala ng mga kwento ng ating lahi, sumubaybay sa aming channel upang mapalawak pa ang inyong kaalaman at pagmamalaki sa ating mga tradisyon. Maraming salamat! Sa bawat kultura at komunidad, makikita natin ang mga paniniwala at ritual na nagbibigay halaga sa ating pagkatao at kultura. Hindi lang ito mga simpleng gawain, kundi sumasalamin sa ating pinagmulan at pagkakakilanlan bilang isang bayan. Narito ang ilang halimbawa ng mga paniniwala at ritual na nagpapakita ng kahalagahan ng mga ito sa ating buhay. Una ay ang pagmamano sa mga nakakatanda. Ang pagmamano ay simbolo ng respeto sa matatanda, isang tradisyon na nagpapakita ng pagpapahalaga natin sa kanila. Pangalawa ay ang pagsabi ng tabi-tabi po. Kapag dumadaan sa madidilim na lugar, sinasabi ang tabi-tabi po upang maiwasan ang posibleng pagkaabala
sa mga hindi nakikitang nilalang. Pangatlo ay ang pamahiin sa kasal. Maraming sinusunod na pamahiin sa kasal, tulad ng hindi dapat magsukat ng damit pangkasal bago ang kasal, upang maiwasan ng malas. Pang-apat ay ang pagbabawal sa pagwawalis sa gabi. Sinasabi na ang pagwawalis sa gabi ay nagtataboy ng swerte, kaya't ito'y inaiwasan upang mapanatili ang kasaganaan. Ang panglima ay ang pag-aalay ng kandila tuwing araw ng mga patay. Sa pag-alay ng kandila sa mga yumaong mahal sa buhay, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pag-aalala. Ang mga ritual at paniniwalang ito ay bahagi ng mayamang kultura ng Pilipinas. Nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa pamilya, tradisyon at pananampalataya. Magandang araw mga ka-vlog! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kaugalian ng mga Pilipino, lalo na ang pagpapakita ng paggalang sa pamilya. Ang respeto at pagmamahal sa ating mga magulang at nakakatanda ay napakahalaga sa ating kultura. Tara, samahan niyo ako at alamin kung paano ito pinapakita sa araw-araw. Narito ang 5 halimbawa ng paggalang sa pamilya ng mga Pilipino. Una, ang pagmamano, isang simpleng galak na nagpapakita ng respeto sa mga nakakatanda. Ang paggamit ng po at opo ay hindi lang salita, simbolo ito ng paggalang sa mga magulang at lolo't lola. Pangatlo naman, ang pag-aalaga sa ating mga magulang, lalo na kapag sila'y matanda na, ay isang pagpapakita ng malasakit at pagsasalamat. Pang-apat naman, ang pagpapakita rin ng respeto, ang pagtulong sa mga gawaing bahay, lalo na kung may mga nakakatanda sa ating bahay. At syempre naman, ang pagtangkilik sa mga tradisyon at pista ay nagpapatibay sa ugnayan ng pamilya. Ang mga kaugalian nito ay hindi lang nagpapakita ng respeto, kundi nagpapatibay sa ating mga ugnayan bilang pamilya, kaya't mahalaga na ipagpatuloy natin ang mga tradisyong ito. Salamat sa panonood, paalam! Ngayon, balikan natin ang mga laro ng ating kabataan na tatak Pinoy, ang mga tradisyonal na laro. Sa panahon ngayon ng gadgets at online games, nakatutuwang alalahanin ang mga simpleng saya ng tumbang preso, piko, patintero at luksong baka. Sa tumbang preso, lata at tsinelas lang ang kailangan para magkaroon ng masayang habulan. Sa piko, chalk at pamato lang, pero puno ng focus at balance. Ang luksong baka para sa mataas na talon at kumpiyansa. At ang patintero, isang larong puno ng diskarte at bilis. Hindi lang pampalipas oras ang mga larong ito. Tinuturoan tayo ng mga teamwork, disiplina at pagiging malikhain. Sa bawat tawa at sigawan sa paglalaro, mas lumalalim ang pagkakaibigan at ang ating koneksyon bilang mga Pilipino. Kaya't sana maipasa pa natin ang mga larong ito sa mga susunod na henerasyon. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng ating kultura at tradisyon bilang Pilipino. Lagi po nating tatandaan na ang ating kasaysayan, kultura at tradisyon ang nagbibigay kulay at identidad sa ating bansa. Kaya't mahalagang kilalanin at ipagmalaki ito upang mapanatili at maipasa sa mga isusunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagsama mga kababayan at huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentuhan tungkol sa ating pagka-Pilipino. Hanggang sa muli, paalam!